Hi guys, so welcome back here at DEC Engineering Tutorial. So ngayon, pag-usapan natin itong geologic modeling. So sa geologic modeling, so may mga software tayong free na pwede natin gamitin itong Visible Geology. No? So punta ka lang dito sa website na to, itong www.visiblegeology.com. So ito yung makikita mo doon. No? Then after nito, click mo lang itong Create Sequent ID. Then, lalabas itong sign in dialog. So, click mo lang yung create ID. Then, ngayon, type mo yung name mo, no? Yung last name mo, no? Yung email, yung password, tsaka, huwag mo kalimutan yung password mo, for sure. Philippines, sorry, country, Philippines. Then, check mo lang, no? I confirm I have read and accept the sequence terms. Then, click mo na yung create ID. So, pag click mo ng create ID, next niyan is click mo yung continue. Okay? So, ito yung lalabas doon sa email mo. Confirm mo lang. Na? So, pagka-confirm mo, sabihin niya email verified. Ha? So, click mo lang yung continue. Then, balik ka ulit dito sa email. Click mo lang yung next. Then, type mo yung password mo. Then, sign in ka. So, ngayon, lalabas yung dialog nito, which is welcome. Then, lalabas to, itong term of use. Then, check mo lang, I have read, agree. Then, ito na yung account mo. So, sa account mo, yan, close mo na lang yan. Okay. Then, balik ka ulit sa www.visiblegeology.com, yung ito. Balik ka dyan. And then, login ka na. No? So, pag click mo ng login, so, sometimes, pag bagong sign in ka, automatic, i-ano ka niya, no? I-sign in ka na niya. Kung ano naman, kung hindi, no? So, minsan, pag click mo ng login, lalabas ulit yung sign in form. Pero di ka na mag-create ID na. Lagay mo lang yung email mo tsaka password mo. Ito na din yung lalabas sa'yo. So, makikita mo man, no? May welcome tsaka yung pangalan mo. Okay? So, after nito, click mo yung projects, no? Pag click mo ng project, so ito yung lalabas, no? Click mo yung new project, and then, click mo yung Geology Explorer, no? So, pag click mo ng Geology Explorer, ito yung lalabas doon. So, may default siyang nakalagay na mga 4 layers, no? Of 4 beds, no? Of geologic layers. So, click mo lang itong layers, no? Then, lalabas to, no? So, click mo lang yung parang edit icon. And then, pwede mong lagyan ng pangalan yan. Yan dito, shell. Pwede mong baguhin din yung height. Pwedeng drag mo lang, no? Pwede rin dito automatically. Tsaka, pwede mong i-change yung kulay, no? Okay? And then, you can then, okay ka na yan. So, pwedeng dito naman sa kabila, automatic save na yan. Ha? Pag i-click mo to, ito naman yung lalabas. So, pwede mong baguhin ulit yung pangalan, yung file light, 50, baguhin mo yung kulay. Then, pwede mo rin i-drag, no? Instead na dito sa height, pwede mong i-drag yan. So, para tataas, bababa yan. Ha? And then, click mo ulit yung edit icon for the layer 3. So, lagay mo limestone. Ikaw na yung bahala nito, no? And then, lagyan mo ng height, no? Bahin mo yung kulay, it's up to you. No? And then, pag okay ka na sa layers mo, pwede ka na mag-apply. No? So, pwede ka rin mag-add pa ng additional layers. Click mo lang yung plus sign. No? So, it's up to you. No? So, sa akin, i-click ko na lang yung apply. No? So, pag apply na, so ito na yung lalabas. No? Parang may patching na siya. No? Dito. Next is yung events. No? So, sa events, makikita mo, meron niyang form, tsaka meron niyang fault. No? So, sa form, meron tayo ditong tilt, fold, unconformity, dike, Pluton, dimes, and Bisen. So, click ko lang yung tilt. So, pag click ko ng tilt, yung lalabas, no? Parang may mga, draggable icons dito. So, meron ka din ditong strike tsaka dip. Pwede mong baguhin dito. Pwede rin yung ito na, no? So, pwede mong yan, ikot-ikot, no? So, para ma-change yung orientation nung pagka-tilt mo. No? It's up to you, no? And then, kung okay ka na yan, click mo lang yung apply. Then, sa fault naman, makikita mo, meron tayo ditong yung fault lang, meron tayo ditong bend fault, blind thrust fault, tsaka horse and graben fault. Okay, yung dalawang normal fault. Okay, so click ko na lang itong fault lang, na. So, pag click ko ng fault, ayan, so pwede kong i-click yung dito, no, para
I-drag yan. So, para makita ko siya in 3D. No? So, kumbaga, pwede mong galawin yung dito tsaka dito. No? Para ma-activate mo lang yan. Or pwede rin dito na. No? Kung may mga values ka, strike, dip, rake, tsaka slip, pwede mong ilagay din dito. No? So, pwede mong i-move din yan. No? It's up to you. No? Para ma-move mo lang kung ano yung dito. Di ba? Yung parang slip niya. No? So, it's up to you. No? Pwede mong i-move yan. Okay? And then, kung okay ka na yan, pwede mo na i-click yung apply. No? And then after clicking apply, so babalik ka dito sa screen na to. Then pwede nating i-save yung project na. Punta tayo sa menu. Kasi dito naka-auto save no. So as much as possible sinisave mo siya na para di naman masayang yung effort mo. No? Pag ano na kasi pag sobrang yung tawag niyan, yung sobrang dami na ng elements no, minsan nagbabag eh. So as much as possible save it no. So, punta ka lang dito sa save, no? And then, saving project. And then, lalabas yung ganyan, no? So, yung kanina, pag ganito lang, meaning, hindi pa lumabas. Hindi pa na-save yan, no? Pag i-click mo yung save, then, lalabas yung ginawa mo dito. So, meaning, naka-save na yan, no? Okay? Then, pwede mo i-click yung logout. So, logout ka na, click mo ulit. And then, logout without saving. Okay na yung logout without saving kasi sinave mo na yan. So, babalik ka dito, no? So, to check again kung na-save ba talaga, pwede mo i-click yung project and then makikita mo yung project mo dyan. Ha? Ayan. So, pwede mo i-click ulit yan. And then, pag-click mo yan, ganito yung lalabas. Then, i-click mo na yung open. So, dito ka na. No? So, ito na yung progress mo kanina. Okay? So, ganun lang, no? Pag mag-start tayo ng sequence, visible na geology. Okay? So, after nito, pwede tayong pumunta dito sa history. Na? So, sa history naman, ito yung kinaganda, no? Kasi andito yung mga geologic events. So, ano yung ginawa natin? First, yung bidding, yung horizontal bidding, yung law of horizontality. Then, next na event is tilting. Next is fault. No? So, andito yung mga geologic events. No? So, click lang natin yung topography. Ayan, so makikita mo dito sa topography, meron ka ditong flat, cliff, hill, mountain, ridge, saka valley. Na? So, pwede mong i-click yung cliff. Na? So, ganyan yung lalabas. No? Makikita mo. Ayan. Okay? So, ayan. Na? So, automatic na din yung contour niya. Na? Pwede rin yung hill natin. Pwede rin mountain. Na? Ridge. Na? And then, valley. Na? So, pwede mong baguhin yung mga topography. Okay? Actually, pwede rin may topography. No? Like, gagawa ka ng sarili mong topography. So, pag i-click mo yung may topography, lalabas ganito. No? So, click mo lang yung new topography. Then, ito na yung panibagong lalabas. Ibang ano to? Ibang parang, kumbaga, parang ibang software siya. Pero parang nagme-merge din yan pagkatapos. No? Parang ganun. So, makikita mo itong mga component na to. So, may mga 3 dimension tayo. So, pwede nating i-move yung mga ganyan. No? So, namumove yan. Tsaka yan din, no? Namumove din yan. So, naka 3D yan, no? XYZ. No? So, pwede ma-move yan. So, ito yung way natin para mas lumaki yung ano natin, yung area na ginagawa natin ng geologic model. No? So, doon natin gagalawin doon sa may topography. No? Mas maganda pag ganun. Ayan, namumove mo yan. So, madali siya, no? User-friendly. Pwede mong explore yan, no? Kahit walang, kahit walang training na. Ito, wala nga akong training nito. No? So, click mo lang yung apply. Then, pag-click mo ng apply, so may mga terrain editor tayo dito. So, meron tayong race, no? So, i-click mo yung race. Pwede mong erase yung mga ano mo. Yung surface dyan, no? So, ganun lang naman, yung function ng race.
So, namumove mo siya. Di ba? Pwede mo rin baguhin yung mga radius, no? Para maliit lang yung ano. No? So, makikita mo naman, no? So, maliit lang yung ano niya. Ayan. Pwede rin yung strength, baguhin mo, no? So, pwede mong i-explore yan, no? So, it's up to you, no? It's up to you. The problem dito is wala tong control Z, no? So, ingat lang, no? Pag nag-ano ka, no? Ng topography. Okay? So, yan yung nire-raise natin, no? Ayan, no? So, free to, no? Free yan, no? Sa internet. So, kung gusto mong gumawa ng geologic model, so, I highly suggest itong Visible Geology, which is free, no? From Bentley, no? Ayan. So, ikaw na yung bahala magpaganda, no? Ng mga train mo. So, pwede rin yung lower, no? So, pag-click natin ng lower, yung mangyayari nito, i-lower naman niya yung, ano, yung surface, no? Parang ganyan. Ayan. Nilo-lower niya. Di ba? So, pwede mo baguhin yung radius, no? Para mas malaki, no? Yung strength, maliit lang, no? So, it's up to you, no? Kayo na yung bahalang ano yan, mag-explore, no? So, parang ganun. Pwede rin i-flatten, no? So, pag i-flatten natin, so, ipa-flat lang yan lang. So, parang ganito. Ayan. So, makikita mo, naka-flatten yan, no? So, parang gumagawa ka ng plateau, no? Dun sa bukid na yan. Sa mountain, ayan. Bukid. Mountain, no? Ayan. Okay, so, yan yung flatten, no? So, it's up to you kung paano mo yan i-explore, no? Madali naman din, user-friendly talaga, no? Pwede rin yung smooth, no? So, pwede natin i-smooth yan. Ayan. Para yung may mga edges, no? So, pwede natin i-smoothen yan, no? Ayan. Parang ganyan, no? Okay? So, ayan. So, i-accelerate ko na lang, no? So, kumbaga, ito na yan. So, kung happy ka na yan, pwede mo nang i-save yan, no? So, save mo yan. Then, andyan na yung may topography mo, no? Di ba? So, andyan na yung may topography mo. Kasi wala yan eh, nanguna eh, no? So, click mo lang yan. Pagka-click mo yan, automatic updated na din yung ginawa mo. So, pwede nating itignan yan. No? So, ito na yan. Okay? So, yun lang, no? Yung sa Visible Geology, no? Pwede pa natin pagandahin ito, no? Okay? Tsaka bigyan natin ng mga details, no? Yung kunin natin yung mga cross-section, no? Ano yung strike tsaka deep nito, no? Sige. So, continue na tayo sa next na video. Medyo napahaba na eh.